Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang action drama thriller mystery suspense movie, na may pamagat na, Dangerous Man. Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Ali na naglalakad sa madilim na dako ng syudad ng Los Angeles. Pagkarating nito sa kanyang magarang kotse ay kaagad siyang pumasok at kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang asawa na si Daniel upang tanungin ito kung parating na ba siya para sa kanilang dinner date. Sa ilang saglit habang tahimik siyang naghihintay ay may isang lalaki na lang ang biglang sumulpot at mabilis rin siyang tinutukan kung saan sinabihan siya na ibigay niya ang susi ng kanyang kotse. Habang nangyayari ang mga ito ay maswerteng nasa malapit na rin pala si Daniel kaya mabilis itong nakasaklolo at inupakan ang magnanakaw. Dahil sa kanyang galit ay makailang beses niya itong ipinagbabalibag kahit pa may baril pa ito ay hindi nagpaawat si Daniel sa kanyang pagbanat dito. Sinabihan siya ng asawa niya na pabayaan na lang ang kawatan subalit hindi pa rin tumigil si Daniel at kanya itong hinabol. Kinaumagahan ay nakita na lang ng mga pulis ang nasabing magnanakaw na malamig na at nagtamo ng maraming tama. Hinuli kaagad nila si Daniel nang makita ng mga ito sa isang CCTV footage ang nangyaring engkwentro kagabi. Ipinaliwanag niya sa mga pulis na ginulpi niya lang ito kagabi dahil gusto nitong kuhanin ang kotse ng kanyang asawa at hindi na rin niya ito inabutan pa ng kanya itong hinabol subalit hindi naniwala ang mga kapulisan dahil sa lakas ng motibo na siya ang salarin ay idiniin siya ng mga ito at kalaunan ay tuluyan siyang nakulong. Sa paglipas ng mga ilang taon habang nagdurusa siya sa kasalanan na hindi niya ginawa ay tila gumuho ang kanyang mundo nang malaman na gusto nang makipaghiwalay ng kanyang asawa mula sa natanggap niyang pinadalang liham. Sakto pa na sa huling nangyaring paglilitis sa korte ay napatunayan na niya sa mga kinauukulan na hindi talaga siya ang tumapos sa nasabing magnanakaw ng gabing iyon. Kalaunan ay tuluyan na siyang nakalaya subalit nalaman na lang niya na tinangay lahat ng asawa niya ang kanyang pera at ari-arian kasabay ng pakikipaghiwalay nito sa kanya. Dahil dito ay ilang araw siyang naging palaboy-laboy. Hindi na rin niya naisip pang bawiin ang mga kinuha sa kanya dahil lubos lang siyang nasasaktan kapag naaalala ang asawa niyang minahal at prinotektahan niya ng todo. Isang gabi gamit ang natitirang pera ay bumili siya ng alak sa isang tindahan pagkalabas niya dito ay inalok siya ng dalawang kahina-hinalang lalaki ng isang murang kotse. Napagtanto niya na galing ito sa nakaw kaya tila nainis siya dahil naalala niyang muli na nakulong siya dahil sa tulad nilang mga magnanakaw. Nang tinutukan siya ng isa sa mga ito ay hindi na siya nagpigil pa ng galit at pinatikim niya ang mga ito ng gulpi na hindi nila malilimutan. Mabilis na natanggal ang angas ng dalawa na parang kanina lang ay pinagtatawanan pa siya at ngayon ay para silang mga tuta na nagmamakaawa kay Daniel. Matapos sirain ang CCTV ng tindahan ay kinuha niya ang tinitindang nakaw na kotse ng mga ito upang hindi na nila mapakinabangan. Nang huminto siya sa isang tahimik na parke upang dito magpalipas ng gabi sa hindi kalayuan ay nakita niya ang dalawang Chinese national na pinahinto ng isang pulis. Pagkatingin nito sa trunk ng kanilang kotse ay nasurpresa siya nang tumambad ang isang walang malay na magandang individual at malaking bag na puno ng pera. Huli na nang mapagtanto ng pulis na mga Chinese mobsters pala ang mga ito at mabilisan siyang inupakan at tinapos na rin. Napatakbo si Daniel upang sumaklolo lalo pa nang magsimulang magpaulan ang mga Chinese mobsters sa dalawang binata na saktong napadaan sa lugar. Pinasabog ni Daniel ang kinuhang kotse upang ma-distract ang mga kawatan. Nang mabaling ang atensyon ng mga ito sa pagsabog ay mabilisan niyang sinugod ang mga ito. Lumaban pa ang Chinese mobster pero maliksi na nasa lag ni Daniel ang lahat ng ginawa nitong pagsuntok. Nagmistulang dito niya naibuhos ang lahat ng kanyang nararamdamang mga hinanakit sa buhay kung saan walang humpay niya itong inupakan ng todo hanggang sa tuluyan itong bumagsak at hindi na makalaban pa.
Kaagad niyang dinala sa kotse ng nakaligtas na binata na si Joey ang nasabing walang malay na babae kasama ang bag na naglalaman ng milyong pera. Dagli silang umalis sa lugar at makalipas lang ang ilang minuto ay nagising na ang tinulungan niya na nagngangalang Thea. Ipinaliwanag ni Daniel dito na habang matutulog na sana siya sa parke ay nagkaroon ng gulo sa lugar at nauwi ang lahat sa pagtulong sa kanila. Ipinaliwanag din naman ni Thea na nasangkot siya sa ganitong sitwasyon matapos kuhanin ng nasabing mga Chinese mafia ang kanyang mayamang tiyuhin at itinuturing niyang ama na si Mr. Chan na papunta pa lamang sa bansa. Huminto sila sa isang hotel dahil natatakot si Thea na lumapit sa mga pulis dahil kasabwat rin pala ang mga opisyal ng mga ito sa pagtangay sa kanya upang gawing alipin na parausan ng mga ito. Sa ilang saglit ay natuklasan ni Daniel na may GPS tracker pala ang mga dinala nilang pera na nagsisilbing kabayaran ng grupo sa mga korap na opisyal. Gamit ito ay natunton ng mga pinadalang tauhan ng pinaghalong mga Chinese mafia at mga korap na tauhan ng mga pulis ang lugar kung nasaan sila. Bago pa man makabuelo ang mga ito ay napaghandaan na sila ni Daniel. Sumiklab ang matinding bakbakan sa pagitan nila laban sa kanya na nag-iisa lamang. Sinabi ng nakaligtas na tauhan kagabi na isang palaboy sa parke ang kumuha sa babae at sa mga pera nila kaya inakala ng mga ito na isa lang pipetsugi na kalaban si Daniel. Hindi nila alam ay nagkamali sila ng akala dahil bagamat sa unang tingin ay isa lang siyang matabang matanda ay wala silang kaalam-alam na dati pala itong retired army na sanay sa mga ganitong klase ng gulo at sitwasyon. Maging si Thea ay nasurpresa na lang sa lakas at husay ng inakala niyang ordinaryong palaboy na tinulungan lang siya para sa nasabing mga pera. Matapos maubos lahat ni Daniel ang mga pinadalang tauhan ay pinuntahan nila ang address na ibinigay ni Joey kanina bago ito umalis. Nakarating sila sa isang Russian coffee shop kung saan pinaalis agad sila ng bantay dito. Pilit rin nitong kinukuha ang laman ng dala nilang bag at inakala pa nitong bayaran si Thea kaya nag-init ang dugo ni Daniel sa pagiging bat nito. Kanya itong inupakan at mabilis na iningudngod sa mga lamesa. Kalaunan ay napagtanto ng lalaki na ito ang nagligtas sa anak ng amo nilang si Don Alex. Lumalabas na isa palang mayamang negosyante ang ama ng binatang iniligtas niya laban sa mga Chinese mafia kaya lubos itong nagpasalamat sa kanya at sinabing lahat ng kanyang kahilingan kahit anong gusto niya ay ibibigay nito. Kasabay nito ay nalaman na ng mga korap na pulis kung nasaan ang kanilang mga pera at si Thea kaya agad silang nagplano ng pagsalakay sa mansyon ng mayamang Russian businessman. Sa utos ng tumatayong pinaka-leader ng grupo na tinatawag nilang general ay napag-usapan nila na ubusin ang lahat sa loob ng mansyon. Sumalakay ang mga pulis sa harapang bahagi ng lugar habang ang mga mafia naman ang dumiretso sa likod na bahagi ng mansyon. Mabilis nilang tinapos ang lahat ng kanilang mga nakita sa loob. Sumiklab ang matinding gera sa pagitan ng mga ito laban sa mga tauhan ng Russian businessman. Dagli nilang sinubukan na ilayo si Thea habang nangyayari ang walang humpay na palitan ng putok. Sa ilang saglit ay mabilis na naubos lahat ni Daniel ang karamihan sa mga Chinese mafia subalit isa lang pala itong panlilinlang upang mabaling ang atensyon niya at magawa nilang makuha si Thea. Bago tuluyang matangay paalis ay buong lakas na sumunod si Daniel at kanyang hinarap sa pangalawang pagkakataon ang lalaking ito. Sa pagkakataong ito ay makikita na sinisigurado na niyang hindi na ito makakaligtas pa. Gamit lamang ang mano-manong puwersa ay kanya itong ginulpi ng walang humpay. Hindi naman sumuko ang Chinese mobster at sumubok pa itong lumaban ngunit sa huli ay tuluyan na rin siyang tinapos ng inakala niyang ordinaryong palaboy lang sa parke. Sa pagtagal ng matinding bakbakan sa lugar ay inisa-isa na ni Daniel ang mga ito hanggang sa dumating sa punto na naubos na niyang muli ang mga tauhan ng mga mafia at mga pulis na lang ang natira mula sa madaming sumalakay kanina. Dahil sa mga nangyari ay napagplanuhan na ng Russian boss na sila naman ang susugod sa kuta ng nasabing mga Chinese upang maipaghiganti ang mga tauhan niya na nadamay at upang sa gabi na ring ito ay matapos na ang lahat. Sumang-ayon sila Daniel at sila naman ang sumalakay ng palihim sa lugar kung saan nakita ng mga ito ang tiyuhin ni Thea.
Sa isang kurap lang sa kumpas ng Russian boss ay mabilis na nagbagsakan ang mga sniper sa buong paligid. Tinungo na rin ni Daniel ang kaloob-looban ng kuta upang iligtas si Mr. Chan, habang papasok ay nakasagupa siya ng iba't ibang mga miyembro ng kalaban na grupo na mahigpit na nagbabantay sa loob. Walang kapaguran siyang nagpatuloy sa pakikipagbakbakan kahit pa buong magdamag at buong araw na niyang ginagawa ang mga ito ay patuloy pa rin siya sa paglaban. Mula sa iba't ibang mga fighter na kanyang nakakaharap ay buong lakas loob pa rin niyang ipinagpapatuloy ang labanan kahit nahihirapan na siya para lang matupad niya ang ipinangako niya kay Thea kanina na tutulong siya na mailigtas ang kanyang amahin na si Mr. Chan na hawak ngayon ng leader. Sa gitna ng matinding tensyon ay sumunod si Thea kay Daniel at tinamaan ito sa nangyayaring mga putukan. Dahil dito ay mabilis niyang hinanap ang Chinese mobster na siyang may gawa nito kay Thea at dagli niya itong inupakan ng walang tigil. Dahil sa inis ay makailang beses niya itong pinaglaruan at tinadtad ng sunod-sunod na atake. Muli siyang nakipagsagupa at mabilis na tinatapos ang lahat ng mga sagabal sa kanyang daan papunta kay Mr. Chan. Nagmistulan siyang mabangis na tigre na walang makapigil sa kanyang pagwawala at pagtapos sa mga kalaban na mga ito. Sa pagpapatuloy ay nakaharap rin niya ang iba't iba pang mga korap na pulis na kasama sa mga nagdiin sa kanya na makulong siya noon kaya mas lalong sumabog sa sobrang galit si Daniel dahil lumalabas na sila pala ang mga totoong demonyo at salot sa lipunan. Pinaramdam niya sa mga ito ang ilang taon niyang paghihirap na kanyang dinanas dahil sa kanilang mga katiwaliang pinaggagawa. Hindi nagtagal unti-unti ay tuluyan ng nauubos ang mga kalaban na mafia sa buong lugar na ito kaya tila naisipan na lang ng kanilang leader na si General na pasabugin ang buong lugar kasama sila Daniel at ang iba pa. Sa pagtagal ng mga matinding bakbakan ay dumating na sa puntong naubos na ni Daniel ang mga tauhan na nasa loob ng kuta at maging ang labanan sa labas ay malapit na ring matapos. Subalit hindi pa dito nagtatapos ang lahat dahil hawak pa ng leader na ito ang mayamang si Mr. Chan. Nang matunton na ni Daniel ang kinaroroonan nila ay lubos na nagalak ang leader sa katapangan at kahusayan na mayroon si Daniel. Ngunit wala pa rin siyang balak na sumuko at sinabi niyang dito na sa lugar na ito sila magsasama-sama papunta sa impyerno. Mabilis na pinigilan ni Daniel ang balak nito na pasabugin ang buong lugar gamit ang remote button. Nagkaroon din sila ng matinding pagtutuos kung saan makikita na buong lakas na lumaban ang leader at gusto siyang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Nang maubos ang bala ay nagbakbakan sila sa mano-manong labanan kung saan mas nanaig ang lakas ni Daniel. Nagmistulan itong papel na kanyang pinaglukot-lukot ng makailang beses itong bumagsak sa loob ng kwarto. Hindi niya ito tinigilan hanggang hindi niya ito nakikitang nagdurusa para sa kanyang mga kasamaang pinaggagawa bilang leader ng ganid sa pera at kapangyarihan ng mga Chinese mafia. Kalaunan nang hindi na ito makalaban pa ay umalis na sila Daniel kasama si Mr. Chan para makita na ito ni Thea. Inakala ng leader na isang engot si Daniel dahil hindi siya nito tinapos ng may pagkakataon ito kaya sinubukan niya itong patamaan subalit hindi niya alam ay may mas matindi palang plano si Daniel para sa kanya. Sa isang pindot ay pinasabog nito ang isang pampasabog na nakalagay lang sa kinatatayuan ng demonyong leader. Sa pagtatapos makalipas ng ilang linggo ay naging maayos na ang lahat. Bilang pasasalamat ay binigyan si Daniel ng isang malaki at magarang bahay na kanyang magiging bagong tirahan. Special shoutout kay Lola Shena Lu, ka Joseph Fishing TV from Davao, Gilbert Alfaro, Susan Gozem, Team Brox on the TV, Wilson Villaflores, Simpleng Magmamanok at kay Bogard Kainin. Kung nagustuhan po ninyo ang video ay huwag kalimutan na pakipindot ang like button. Maraming salamat po.